meron akong isi-share sa inyo or tips sa isang refrigerator para iwas backjump. Meron akong ginawa kanina na isang 2-door refrigerator. So, ito sigurado to iwas backjump. Kaya panoorin nyo hanggang sa matapos ng video para isa ring tips to para konting idea para sa ating mga technician. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na, like and share na rin. And also, click the notification bell para ma-update ka na rin sa mga video na aking upload. Pupuntahan na namin yung customer sa kanilang bahay para ma-check up na namin. Okay, ito sasakyan namin. Ayan. Alam mo naman din sa probinsya. Dengan kita paturi. Okay. Ano? Okay, nasa biyahe na kami, papunta na kami sa bahay ng customer. Nandito na tayo sa lugar ng customer. Magtatanong na lang tayo dito sa mga tao dito. Nandito na tayo sa bahay ng customer. So alamin na natin kung ano ang problema. Ang refrigerator ay Sharp refrigerator, 2-door refrigerator. Okay, alamin na natin kung ano ang diferensya. Maliwanag ba? Tignan natin. Meron naman. Okay, i-check natin ang grounding. Ground kung meron ground. Wala. So ang problema ay brown out na yun. Ayun ang problema. Kaya ano natin paano natin ma-check up? So wala. Sige, so okay, susunod na lang. Okay mga guys, pagpatuloy natin yung pag-check up nito, no? Kasi kahapon habang nag-check up tayo, bigla nag-brown out doon sa bahay ng customer. So sinabihan ako ng customer na dalhin na lang dito sa shop. So ito na nga, kasi ipapagawa naman daw niya. So ito, ating alamin, ating check upin kung anong dahilan kung bakit hindi lumamig ang kanyang refrigerator. So nakahanda na ang ating mga gamit. Ito, nandiyan na ang clamp meter, tester, digital and manual. So atin ang umpisahan. Ito, step by step hindi siya inverter, kundi isa lang simpleng refrigerator.
Okay, ang una natin i-check, siyempre ang kanyang cord. Tingnan natin kung meron tayong multi-tester. Gagamitin na natin ang di manual para mas madaling maintindihan. Okay? Okay. Ganito yan. Okay. So, check up yung unang step para malaman kung ano ang dahilan kung bakit hindi lumalamig. Huwag muna natin basta-basta isasaksak. So, alamin mo natin. So, tignan natin. Unang step, ito. Tester nga pala, multi-tester, talagay sa times 10 na. Oh, times 10. Manual tester lang muna. Okay. So, tignan natin. Ilagay natin sa cordon. Meron siya. Ibig sabihin, meron siyang resistance. Ibig sabihin, normal siya. So, atin naman alamin natin kung may ground. Ganito yan. Para hindi basta-basta tayo magsasaksak. Hindi, makukuryente tayo yan. Ang gagawin natin, ito. Natanggalin lang muna natin yung mga aribaba. At doon sa tubo para okay, checkin na natin. Ito, titig natin kung may ground ang mula sa body hanggang sa cordon. So wala siyang ground. So wala siyang ground. Okay, ibig sabihin safe na ating pag sinaksak, hindi tayo mag-ground o kung ano man. Okay, ganito. Okay, kung ang kwento ng customer bigla lang lumamig at bigla na lang hindi lumamig, tapos umaandar ang compressor. So understood na yun. So kumbaga, ibig sabihin umaandar ang compressor. So ang una natin titignan na dyan pag ganyan, siyempre ito muna, ito ng ating atin ang puputulin tong ating okay, so ganito. So papaandarin na natin sa ngayon. So susubukan natin saksak kung aandar siya. Kasi doon sa sabi ng customer, maandar lang daw pero hindi lumalamig. Okay, saksak natin. Okay. Okay, ito clamp meter. Okay, teka, kukunin ko pala yung extension. Ito na. So ayusin natin camera para mabigyan ko kayo ng malinaw na tutorial. So ito, clamp meter. Kailangan gamit natin clamp meter. Okay. Yan, clamp meter. So sasaksak na natin. Isasaksak na natin. Okay. Ito ang kita nyo naman sasaksak na natin. Yun. May nakukuha tayong reading na 0.70. Ay, tignan natin compressor. Kung kakapain natin, kung mandar. So halata naman maandar, medyo nagba-vibrate siya. Okay,
maandar naman. Tama, sabi ng customer. Kasi yung customer medyo alam din, kaya alam niya, kinuwento niya na kung ano yung ramdaman niya. So ayun nga, umaandar lang talaga siya. Tapos ang perahe niya is 0.69. Pero in actual sa refrigerator, para malaman nyo na kung tama ang amperahe niya, ito, tignan nyo lang. Yan, tignan nyo lang. So ibig sabihin, ito, yan, yung rated current. So rated current niya in full charge niya, in full charge ibig sabihin yung ano, yung nag-ayos na sa full charge niya, 0.80 ampere. So ang nakukuha nating ampere is 0.60, 0.70. So ibig sabihin nagkulang na siya ng karga ng refrigerant. So alam na kung anong problema. Okay. Ang next gagawin natin ay ating aalamin kung malakas ang bomba. Ayan ang una ating next gagawin. So puputulin na natin to. Ito, mayroon akong tube cutter dito na panggipitan. Okay, tanda nyo sa mga ang binabagi kong tutorial dito ay sa mga bagong technician dyan. Okay, yung mga simpleng paraan ng pag-check up ng isang refrigerator. Okay, o sige, ito, puputulin na natin ang discharge discharge. Okay. Yan, nakakapit na siya. Okay. Ito, puputulin nyo sa discharge line niya, sa pagkalabas ng compressor, discharge line niya. Okay, ikot-ikutin niya lang, ganyan, ikot, higpit, konting higpit, ikot, higpit, ikot. Kung wala na siyang karga, so ano, kailangan wag na kayong kabahan. Ayan, ikot. Wag na kayong kabahan na may lalabas na pressure, kasi wala na talaga siyang pressure. Putol na, tignan nyo. Wala na, putol na siya. So walang lumabas na pressure. Okay, ito, para istorbo ka, alisin natin tong drain pan. Istorbo ganito lang pagtanggal niyan. Inihila lang yan. Yun, ayos na. So ayan, okay na. Yan, inihila lang yan, na inihila palabas para matanggal. Kasi mga istorbo dyan, tanggalin na. Then ito, next nating tatanggalin ay puputulin ay itong charging line niya ng compressor. Ito charging line ng compressor. Okay, ating putulin na. Ito check upin natin kung ano ang problema. Kailan mapatanggal natin to. Ayan, putol, ikot. So okay na, medyo may ano na siya. Ang gagawin natin, siyempre diskarte lang, para kuha kayong plies at kunting baluktot, wala na, diba? Okay na.
O putol na. Okay. Putol na siya. So ang gagawin natin, patatakbuhin na natin. Patatakbuhin na natin kung malakas ang kanyang bomba or may sumusuka na ng langis. Okay. Ito. Sisimula natin camera. Yan, para mabigyan ko kayo ng magandang tutorial. Kasi matagal ko lang ginagawa kasi ito eh. Alam nyo naman. Okay, yan. So, okay na. So, sasaksak na natin. So, ito ang pinaglalagay ng charge ng access valve. Ito yung sa discharge line. Okay? Tignan natin kung patatakboy natin kung malakas ang bumomba at kung ano na siya. Kung maganda pa. Okay? Saksak na natin. Yan. Mandar na siya. Op, umihigop. May higop siya. Op, op. Op, meron. Yan, naririnig nyo? Meron. Meron, ibig sabihin lakas. Op. Op. Oh, meron. Yung nakikita nyo bumubuga, ano lang, mga remaining na lang yon, hindi lang yun. Okay. Ito. Tignan natin. Titignan natin kung mapipigilan ko. Pag napigilan ko ang bomba niya, ibig sabihin may na ang bomba ng compressor, so hindi siya pwede makapagpalamig. So ngayon, ito, pipigilan ko. Ayan na, hindi ko kayang pigilan. Yun, ibig sabihin malakas ang kompresor. Okay, malakas. So gagawin natin, ligtes. Ililigtes na natin. Huwag natin basta kakargahan. Lalagyan natin ng access valve. Okay, access valve dito. Ililigtes natin ng ililigtes natin ng separate, bukod ang walang suction. Separate ang low side at separate din ang high side. Okay mga kamaster, ganito yan. Okay, ito lalagyan na natin ng access valve ang compressor, ang charging line nya. Ito ang charging line nya, ilalagyan natin ng access valve. So ito na, tinanggal ko na yung ano nya, pito nya, pinakapito. Siyempre para hindi masunog, kasi plastic lang yan eh. Ayun yung plastic lang. So okay, lagyan na natin siya dito. Ito hihinangan na natin kasi ililigtas natin bukod. Ito na, hihinangan na natin. Uulitin ko sa mga nanonood dyan, sa mga baguhan na technician lang to. Okay, ang paghihinang ay dapat pinapainit muna. Huwag magmamadali. Kaya na, hintayin mo ng uminit ang gusto. Kaya na. Go. Yan, tunaw na siya. Paghihinang ay napakadali para sa ang moto sa paghinang,
bali ng pangit ang hinang mo, basta tulang leak. Ayun ang pinaka dapat maging moto ng isang teknika. O sino mang mga nag-DIY dyan, di bali ng pangit ang hinang mo, eh wala namang leak. Eh meron nga dyan maganda ang hinang, may leak naman, so hindi maganda. Eh di ko naman sinasabing pangit yung hinang ko. Eh kasi nga subok na rin tayo, tagal na rin tayong gumagawa nito. Yun, ayan, kailangan lutuin nyo ng husto. Lutuin nyo ng husto yung hinang nyo. Sa ganun ay walang leak. Okay, tapos na. Siyempre, ano nga, ang ating gagawin nga separate ang leak test natin. Separate ang leak test natin, iunahin natin ang low side. Low side, okay. Ito, so pinutol ko na yung capillary. Ito, ayan. Nanggaling, ito pumunta sa filter dryer yan. Papunta na ng evaporator. Pinutol ko muna siya kasi nga ililig test ko, separate leak test. So, low side muna. Low side muna ang ating ililig test. Hihinangan ko yan. Hihinangan ko rin yan. Okay. Okay, nahinang ko na. Nahinang ko na mga kamaster. So, tignan nyo, mahinang na. So, silyado na siya. Sinarahan ko na siya. So, ang gagawin natin next ay itong discharge line niyang compressor. Isasarahan din natin yan. Sasarahan natin yan para hindi makawala yung pressure. Hinangan ko na itong discharge line nya. Discharge line ng compressor para mailigtas na natin ang low side nya. So ito meron tayong ito flux, silver flux. Gagamitan na natin ng silver flux para dumikit siya. Kasi bakal to bakal yung yung discharge line. Okay, kailangan na natin sausaw natin. Ayan, meron na. Sinausaw ko na. So ayan, sinasarahan ko na para konting pahid. Para dumikit ka kasi bakal Mahirapan nga magpadikit ng silver rod pag walang flux. So ayan na. Nahinang ko na ang discharge line, nalagyan ko na ng access valve, and sinarado ko na rin ang capillary. Kasi ililigtas na natin ng bukod ang low side. Diyan natin malalaman kung may leak ang low side nya. So, okay mga master. Okay, umpisa na natin. Umpisa na natin maglagay ng pressure sa low side. Okay, meron tayong ditong gauge ang gagamitin natin, and compressor na ng aircon. Ito double purpose to, itong ginawa ko. Pwedeng pang leak test and pwedeng pang vacuum. So ito yung mga tinatawag na pinagbabawal na technique. Okay, sa mga baguhan dyan, sana kayo makarelate. Okay, ganito ang mga technique ng mga matitinding technician. Okay, yan ito, ililigtas na natin. Lalagyan na natin ng pressure.
pressure sa itong discharge, itong pula, ito yung hose na yan, lalagay natin dito sa nilagay natin access valve. Then ito siyempre sa discharge ng ating compressor. Sa discharge ng compressor kasi pag pinandar mo yan, papasok yung pressure, malakas na pressure. So ating ano na natin, buksan na natin ang gauge. Pasensya na, malikot ang camera. Hirap mag-isa. May mag-isa dito. Para may bahagi ko sa inyo ang technique. Okay. Ito, sasaksak na natin ang ating machine. Okay, para malagyan na siya ng pressure. Okay, ito, saksak na natin. Yun. Magdala na siya. Magdala siya. So, ayan, unti nang tumataas. Yan. Unti na siyang tumataas. So, hanggang sa low side yan, sa evaporator. Ayan na, tumataas na siya. Okay. O, papatay. Hanggang 100 pressure, pataas lang. Okay. Yun, patay na. So, may pressure tayong 125. O, 100. O, bumaba. Yan, okay ah. Okay, sarado na siya. Okay. Sarado na siya. So, meron siyang pressure na ulitin ko ah. Ang nililigtas natin ay ang suction on low side. Wala pa yung ano niya na discharge line o yung condenser. So, una mo natin ililigtas, lagyan ng pressure yung low side niya. So, meron tayong nakikitang nilagyan ko ng pressure na yan o, 120 PSI. Yan. Ipitan natin para sigurado nakahinang na rin. Ayun na. Okay. Okay. So, ililigtas natin yan. Pabuti na ililigtas natin yan hanggang siguro mga 30 minutes. Bababa Okay, siya. pagkatapos ng mahaba-ibang oras, umabot nga tayo ng 3 oras eh. Magpas pa kasi nga may ginawa pa. So sigurado, sure na to. Okay, titignan natin kung bumaba ang pressure niya. Okay. Okay. So hindi siya bumaba. Ang pressure. So remaining 100 plus 100 plus PSI pa rin siya. So good siya. So walang dapat tabakan. Okay, so proceed tayo sa condenser. So ililigtas natin ang condenser. Tatanggalin na natin ang pressure sa low side. Okay, ayan na. Tatanggal ko na. Meron, no? Lakas. Okay. Tapos na. So kakabit na natin ang ito. Kakabit
natin ang gauge sa ang ililigtas naman natin ngayon ay itong condenser niya, high side. Ito, kung makikita nyo, merong ano siya, nahinang ko na rin, binilagyan ko na rin ng access valve. So, para pag lalagyan ng pressure. And also, ito, nahinang ko na rin ang capillary. Yan, okay, para hindi siya makawala. Kasi condenser nga ang ililigtas natin. So, okay na. Kita nyo, okay, lalagay na natin to. So, ayan. So, okay, ayan. Magliligtas tayo sa high side. Niya. So bubuksan na natin ang compound gauge. Ang hirap talaga. Hirap talaga mag-isa. Ayusin lang natin, ha. Okay. Ito, bubuksan na natin ang compound gauge para malagyan na ng pressure ang condenser. Ito, bubuksan na natin. Ito, yun. Then, itong hose na to, ilalagay natin dito sa ating multi-purpose. Ano ba yan? Multi-purpose machine. Yeah, so sigurado may napulot kayong technique sa mga matitinding technician. Okay, sasaksak na natin. Ito, sasaksak na natin ating machine. Yun. Wala na. Oh, mataas na. Tumataas na ang pressure niya. Pabuti natin hanggang siguro mga 200 PSI. Ayan na. Ang bilis, ano? Parang nitrogen. Okay. Okay na. 200 PSI na. Hop. Ano yun na natin? Bunot. Yun. Sabay. Sara na. Sarado na natin. Okay. Sarado na. So may nakuha tayong 220. Ayan, ha. So, meron tayong 220. Okay. So hintayin natin ulit. Ibababad natin na hanggang 1 oras para sure. Okay, pagkatapos ng ating mahaba-habang pag-obserba ng pressure, so naghintay din tayo, mga 3 oras din. Kaya sure ball, kaya tignan na natin. Oops, nako. Bumaba siya. So ibig sabihin may leak ang high side. May leak ang condenser. So alam na. Kaya mga amiga, pare, mga kung ano dyan, marites. So ibig sabihin meron leak ang high side or condenser. So alam na. Kaya ayan ang kabutihan sa mga nagli-leak test ng separate low side at high side. Dapat i-leak test. Ayun ang mga trabahong pulido. Kaya yung iba dyan, huwag kayo magmamadali na kakargahan ka agad. So mali yun. Okay guys, alam na natin kung saan may leak. So ang ginawa natin ngayon ay nag-modified or nagpalit tayo ng condenser. So ito na ang kinalabasan. So ngayon mayroon na siyang
condenser na nakalabas. So since ang design nitong refrigerator na to ay naka-invade yung mga condenser, ang dating original niya ay ito. Ayan. Dito siya umiinit. Dito sa gilid ng frigidaire. So dati ang design niya. Ngayon, como may leak nga, so hindi na natin makikita ang leak niyan. So ang ginawa natin, nag-modified na lang tayo ng bagong condenser sa labas. Okay? Ayan ang mga technique para mabuhay ulit ang refrigerator. Hindi ko na pinakita yung paano pagkabit. Kasi alam nyo na yan. Sa mga baguhan o mga konting idea lang to. Ayan, naglagay ako ng bagong condenser sa labas na. So, naglagay na rin ako ng capillary at dati ko nang ginagawa ang access valve para sa monitoring. So, ayan, nakabit na rin siya. Kabit ko na rin siya. So, ayan, nakabit na. Nahinang ko na rin siya ang bagong condenser, ang linya. So, papunta ron. So, nahinang ko na rin. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi masyado nang nagmamadali rin akong ang customer. Kasi nga tindahan ngayon, hindi nila kailangan nila ang refrigerator. So, alam nyo na. So, tinatawag na modified. So, ito sigurado to na wala ng leak. Okay. So, proceed na tayo. Vacuum natin mga 30 hanggang 1 oras para sure ball na naman. Okay. Okay, mag-vacuum na tayo. Proceed na tayo sa vacuuming. So, kakabit na natin. Ito yung hose. Low side, high side. Kakabit na rin. Kakabit na rin. So, ready na. Okay. So, buksan na natin. Saksak na natin. Okay na. Buksan natin itong fan gate. Okay. So, vacuumin natin 1 hour. Okay. Pagkatapos ng mahaba-habang vacuuman, ito na tayo ngayon. 1 oras na vacuuman ang ginawa natin sa system. Okay, tignan na natin. Okay, naka-negative na siya. Negative and negative. Tignan niya naman. So, okay. Hanggang ngayon, naka-vacuum pa. 1 oras mahigit na. So, okay na to. Okay, sasarado na natin ang ating compound gates. Lock. And discharge. Compound gate. Sasarado na natin. Ayan na. Okay. Then, papatay na natin ang ating machine. Okay, papatay na natin. So, okay na. Patay na. So, tanggalin na natin ang so, tabi na natin. Itabi natin para walang istorbo. Ay, ano na. Landiyan na. Sige, landiyan lang. So, okay na. Pero, huwag natin basta kakargahan. Kailangan mag-vacuum leak test tayo. Siguro bago natin kargahan, mga 5 minutes natin hintayin para sure ball na walang leak. Okay. Okay, pagkatapos ng 5 minutes na vacuum leak test natin,
So, tignan natin kung tumaas ang gauge. So far, hindi siya tumaas. So, it means wala siyang leak. Okay, proceed na tayo sa pagkakarga ng Freon. Okay. Bago natin kargahan ng Freon ay tanggalin muna natin gitna. Siyempre, okay, baba muna. Lalagyan natin ng flow. Okay, flow. Ito, pampalinis ng sistema. Okay, lagyan natin flow. Ayan. Unti-unti natin ilalagay dito sa gauge ng flow. Ayan. Ito itong flow na to ay moisture absorber to. Moisture absorber. Moisture absorber. So, ito ang ginagawa ko para walang backyard. Yan, unti-unti natin pupunuin ang barrel. Unti-unti natin pupunuin ang barrel ng barrel. Ayan. Barrel ng compound gauge. So, puno na. So, ayan o, kulay. Kakulay na ng flow. Tingnan nyo. Ba? Tapos na. Ay, flow na. So, ang gagawin natin ay tatakpan na natin ng lalagay natin ang hose. Ayan, hose. Okay. Lalagay na. Then, lagay muna natin dyan. Ayusin natin camera para makita nyo. Okay, ito na. Ito na. Paano natin? Ilalagay natin sa tangke ng Freon. Tangke ng Freon. Then, gauge. Bubuksan na natin ang tangke. 1348 ito 1348. So, okay. Ano natin? Diyan na lang muna. Then, papapasukin na natin ang Freon sa low side. Siyempre, sa low side okay. Yun, pumasok na. Siyempre, kasabay na rin papasok yung Freon, itutulak niya yun papunta dito sa gauge. Tutulak niya doon, punta dito sa loob ng system. Tinulak na ng Freon. Ayan. Sana meron kayong karga. Nalagyan natin ng initial charge. Okay. Ayan na. Tumaas na siya pati sa discharge na. Okay. Okay, sabit na natin. Okay. So, ayan na. So, meron na siya. Siyempre, ano ko. Masakit na ang balakang natin. Okay, may initial charge siya. So, ating proceed. Next nating gagawin ay siyempre magkakarga na tayo. Ito, clamp meter. So, kailangan mahalaga nakatutok agad ang clamp meter natin. Okay. So, okay. May Freon na, naka-ready na rin ang gauge. So, kakargahan na lang natin. So, naka-ready na ang clamp meter. So, sasaksak na lang natin. Ito yung cordon. Ito. Ayan. Okay. Mahirap talaga mag-isa. Okay, saksak na natin. Okay, kung sasabog na. Okay. Ayan na po. Saksak na.
Yun. Yun. Mandalas. Tignan nyo sa ampera, 0.989. Ang ating compound gauge. Ayan. Okay. Unti-unti na siyang kakarga. Okay. Ito natin. Pasundot-sundot, kakargahan natin. Yan. Pasundot-sundot. Ang tangke nga pala, ayan, nakatayo lang siya. Kasi hindi pwedeng liquid. Baka madali pa yung compressor. Okay. Pasundot-sundot, kakargahan natin siya. Yan. Yan, hanggang sa marating niya na ang 15 PSI. Yan, patuloy pang bumababa kasi nagsi-circulate na ang freon sa loob ng mga tubo. Yan na. Ang discharge niya ay, uy, ang ganda, 150 plus lang. Ang ganda ng rating. Okay. May 10 PSI siya. So, continuous pa natin kargahan. Pabutin natin hanggang kahit 15 PSI. Para yan, kapit na. Okay, hawakan natin ang bagong condenser. Uy, mainit na. Yun. Okay, buhay na naman ang refrigerator. Buhay na naman. Oh, mainit na rin ang filter dryer. Maganda ang kinalabasan ng conversion ng condenser. So ito, buhay na naman ang refrigerator nila. Hindi na nila kailangan bumili. So kailangan magpagawa sila. Ang mga customer, marunong silang tumingin sa mga legit na technician. So ngayon, maandar na siya. Ang pirahay ay nakukuha tayong 0.85 So okay na. Then may nakukuha tayong 8 PSI. So kulang pa. Kakargaan pa natin. Okay. Obserbahan natin. Okay guys, tapos na ang ating pag-obserba. So umabot ng 3 oras hanggang 4 oras ang ating pag-obserba. So ngayon normal naman ang ating parameter reading. Ang sakso niya ay nasa 2 PSI. 2 PSI, nag-automatic na siya. So okay, normal yun. Maganda ang sinyalis nun. Ang discharge pressure niya is pumapalo na 175. So maganda talaga, hindi siya nag-high pressure sa bagong condenser natin. Ito. So okay na. So hindi ko na napakita sa inyo ng actual kasi nga ay nag-brown out eh. Nag-brown po sa brown out kasi dito, pero sure ball naman yun. Nag-ice na. Yun, okay. Ang main topic lang natin dito
yung ano, huwag basta magkarga-karga, huwag basta magkarga ng freon. Kasi once na nakita na sa clamp meter na mababa ang pirahe, sure po yun. Sigurado may leak. Hindi basta-basta magkakarga lang. Sa mga nanonood lang ng mga customer diyan o mga technician diyan, ganun yun. So, huwag kayong padadaya sa mga technician na pera lang ang habol. So, pag once na sinabi ng technician kakarga ng freon, sigurado yun, may leak yun siyempre. So, kung kakargahan nila, huwag nyo kayong mga customer, huwag kayong papayag na kakarga lang. Sigurado yun, may leak yun. Ito, tip lang to sigurado maraming basher sa akin, pero totoo kasi matagal na akong gumagawa ng technician, almost 20 years na in the making, lagpasan pa. So ito, pag mababa ang pirahe, sigurado yun, at umaandar yung kompresor, sigurado yun, may leak yun. Hindi wag basta-basta magkakarga, okay? Ganun lang ang pinaka-main factor. Saka ang condenser, once nagkaroon ng leak ang condenser na invaded, na nakabaon ng condenser, mag-modified na tayo. Ito, mag-modified na. So, katulad yan, so okay na. So, buhay na naman ang refrigerator. Okay, ganun lang. Okay, sana, hanggang dito na lang. Sana marami tayong natutunan sa aking mga tutorial. So, marami pa akong ituturo. Ibubrote out sa mga customer at technician dyan. Kaya susunod, meron na papakita sa inyo ang pag-overhaul ng 100 TR, okay, na air conditioning chiller. Okay, abangan nyo, watts. Okay, kaya mag-subscribe na, like and comment. Okay, salamat.